Magandang araw, ako po si Christian Esguerra at narito ang mga balitang hindi mo dapat na-miss ngayong linggo. Ladies and gentlemen, honorable members of the 20th Congress of the Philippines, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. It's that time of the year. Sa kanya ikalimang SONA, agad binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kampanya laban sa korupsyon, partikular ang flood control scandal at sa unang pagkakataon, hayagang inanunsyo niyang malapit ang sampahan ng patong-patong na kaso ang dating Speaker ng Kamara na si Martin Romualdez. Si Romualdez ay hindi lamang dating House Speaker, pinsan din siya ng Pangulo. Ayon kay Marcos, bunga ito ng malawakang investigasyon ng gobyerno sa libo-libong flood control projects matapos ang malawakang pagbaha na naglantad umano sa mga hindi natapos, substandard at maging mga ghost projects sa kabila ng bilyong-bilyong pisong pondong nailabas. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Kasunod nito ang linyang tumanggap ng pinakamalakas na palakpakan sa buong SONA. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Iniulat din ng Pangulo na nasa 25 bilyong piso na ang halaga ng mga pondo at mga ari-arian na na-recover, na-freeze o na-preserba na ng gobyerno. Mahigit 800 milyong piso naman ang naibalik na sa National Treasury. Sinabi niya ang lahat ng mga na-recover na pondo ay ibabalik sa kaban ng bayan habang ang mga kasong kriminal ay hahawakan ng National Prosecution Service at ihahain sa Office of the Ombudsman. Sa kabuuan ng kanyang talumpati, sinabi ni Marcos na ang huling 2 taon ng kanyang administrasyon ay tututok sa pagpapatupad ng mga reforma at sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Babantayan po natin yan. Bukod sa kampanya kontra korupsyon, ginamit din ni Pangulong Marcos ang kanyang penultimate SONA upang ilatag ang mga pangunahing reformang nais siyang matapos sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon. Isa sa mga bagong pangako ng Pangulo ay ang pagbibigay ng karagdagang tax relief upang mabawasan ang gastusin ng mga Pilipino at mapalakas ang kanilang purchasing power habang patuloy na lumalago ang ekonomiya. Ang panukala, itataas sa 350,000 pesos ang tax-free na sahod at pinag-aaralan din daw ang pagtanggal ng corporate income tax sa mga maliliit na negosyo. Kasabay nito, nanawagan siya sa Kongreso na agarang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang ipagbawal ang paniningil ng system loss sa mga consumer. Ayon kay Marcos, hindi kasalanan ng mga consumer ang pagkawala ng kuryente sa transmission at distribution system, kaya hindi rin sila dapat na nagbabayad nito. Aniya, dapat ding alisin ang value-added tax o VAT na ipinapataw sa system loss. Agad naman itong pinalagan ng chairman ng Meralco na si Manny Pangilinan na nagtanong kung kanino sisingilin ang system loss kung tatanggalin ito sa bills natin. Sa usaping ekonomiya, sinabi ng Pangulo na mahigit 6 na trilyong piso na ang investments na na-facilitate ng gobyerno sa nakalipas sa 3 taon. Inaasahan niyang makalilikha mga ito na mahigit sa 400,000 trabaho. Kabilang sa mga proyektong binigyang diin ni Marcos ang Pax Silica Industrial Hub na mariing tinututulan ng maraming grupo dahil kakamkamin di umano nito ang resources ng paligid gaya ng tubig para patakbuhin ang dambuhalang mga AI data centers. Samantala, natagpo ang clueless si Vice President Sara Duterte tungkol sa Pax Silica. Tinanong kasi siya tungkol dito sa isang interview ng mga ka-DDS niya sa the Netherlands. At dito lumabas nang hindi sinasadya na walang kaalam-alam dito ang ikalawang pinakamataas na halal na opisyal ng Pilipinas. Ma'am, any thought po about sa Pax Silica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxilic? Yung Paxilica. Paxilic? Hindi ma'am, Paxilica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Actually, even if hindi mo nabasa yung agreement ng Pax Silica, you should have
parang basic framework kung paano mong i-approach yung mga ganitong investment decision. Kasi basic naman yan sa development, di ba? Kung pinag-uusapan natin ang ating natural resources, dapat naisip mo na yan na dapat tayo yung unang makikinabang at paano natin maximize yung ating natural resources sa benefit ng mga Pilipino. Isa pa sa mga pinakatumatak na bahagi ng ikalimang sona ng Pangulo ang kanyang pagkondena sa pang-iinsulto ng China sa dangal ng mga Pilipino. Bagamat hindi niya pinangalanan ng China, malinaw ang konteksto. Ilang araw bago ang sona, naglabas ang state-run China Daily ng isang AI-generated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot. Nagkaroon din ng mararahas na konfrontasyon sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal dahil sa pangharas ng China Coast Guard sa ating sariling exclusive economic zone. Kasabay nito, muling tiniyak ni Marcos sa maninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award na anihin nananatiling batayan ng mga karapatan ng bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin. Samantala, nagbigay naman ng sariling bersyon ng State of the Nation ang Senate Minority sa pangunguna ng magkapatid na Cayetano. Kapansin-pansin na walang dumalo sa kanilang privilege speech sa Senado maliban sa isa, si Senator Risa Ontiveros. The President is also not only the President of the administration, he is also President of the opposition. He's feeling the heat, ika nga, lalo na't sinisilip na ni Senator Panfilo Lacson ng mga di umani maanomalya na flood control project sa Taguig kung saan nandun ang Cayetano dynasty. Claim ni Cayetano, may selective justice sa paraan ng pagtrato ng gobyerno sa ilang personalidad na kritikal o kabilang sa oposisyon. Bilang halimbawa, binanggit niya sina Senators Jingo Estrada at Rodante Marcoleta na kapwa nakadetain ngayon dahil sa mga kasong plunder at si Senator Ronald Bato del Rosa na isang pugante ngayon sa International Criminal Court. Tinawag pa ni Cayetano na political prisoners sina Estrada at Marcoleta. Ayun lang, nakakahiya naman talaga doon sa mga tunay na political prisoners. Isipin nyo, no, itong si Jingo Estrada, strike 3 na po yan pagdating po sa kasong plunder. Ito naman po si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ba siya mismo yung nagpakulong sa sarili niya? Bakit? Siya po yung umamin mismo na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign contributions pero hindi ito nakadeklara sa COMELEC o sa kanyang salin. So ang ebidensya galing mismo sa kanya. Sa kanya naman privilege speech, sinabi ni Pia Cayetano na mahirap ipagdiwang ang bagong pagkaklasipika sa Pilipinas bilang isang upper middle income country kung hindi naman ito nararamdaman ng karaniwang Pilipino. Speaking of Ate Pia, isang ethics complaint ang isinampa laban sa senador. Kaugnay isang video na in-upload niya sa social media tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inireklamo ang paggamit ni Cayetano ng isang edited of splice video para i-troll si House Prosecutor Chel Diokno at ibahin ang totoong konteksto ng tunay na sinabi ng kongresista sa impeachment trial. Bago ang video, mistula kasing na-lecture ni Diokno na isang dating law din ang magkapatid na Cayetano na mariin ang pag-aabogado noon kay Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Diokno ang pagkakaiba ng sabina sa search warrant bilang sagot sa pagmamagaling ni Pia Cayetano na nag-lecture pa tungkol sa landmark case na Stonehill versus Diokno. Well, in short, mukhang merong napahiya dahil hindi siya umubra dun sa mismong impeachment trial. Kaya ayon, sa Facebook bumawi. Ang tanong, yan ba yung tamang asta ng isang senator judge na naturingan? Ang ethics complaint ay inihain ni na dating Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan, University of the Philippines Diliman Professor Jean Franco, at ilang pang mga kabilang sa ilang civic organizations at student groups. Hiniling nilang mapatawan ng kaukulang reprimand si Cayetano dahil sa umanay paglabag sa mga pamantayan ng etika ng Senado. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Senator Pia Cayetano kaugnay sa ethics complaint. Speaking of kasuhan, inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla ang mga reklamong graft at plunder na nakahain laban kina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng mga solar energy projects na hindi nagawa ng kumpanya ng anak ni Loren sa kabila ng mga exclusive rights na nakuha nito mula sa gobyerno. Nasa 10 billion pesos di umano ang unpaid financial obligations ng kumpanya ni Leviste. Noong 2019, nabigyan ng kumpanya ni Leviste ng congressional franchise upang magbigay ng kuryente sa mga remote, unviable, unserved at underserved areas ng bansa,
mga komunidad na hindi naaabot ng karaniwang electric distribution utilities. Nang tanungin kung bakit kabilang sa investigasyon si Senator Loren Legarda, sinabi ni Remulla na naniniwala siyang hindi umano makukuha ng kumpanya ang franchise kung wala ang impluensya ng senador. Ayon sa Ombudsman, si Legarda noon ang chairperson ng makapangyarihan na Senate Committee on Finance nang maaprubahan ng prangkisa. So help me God. Samantala, pumasok na sa isa sa mga pinakamahalagang yugto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-10 araw ng paglilitis, sinimula na ng House Prosecution ang presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Ito ang artikulong tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim noon ni Duterte. Bago dito, nagtalumpati ang House Prosecutor na si Congresswoman Leila de Lima, pero ilang beses nag-object ang defense team sa pangunguna ni Michael Poa. Dahil umano'y may conclusion sa agad si de Lima at kinatigan naman ito ng presiding officer. Honorable De Lima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because Yes, this is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. Dalawang dating branch manager ng Land Bank ang sunod na humarap bilang mga testigo ng prosekusyon. Unang tumistigo si Violeta Constantino, na dating department manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch. Ayon sa kanya, personal niyang na-handle ang pag-encash ng 4 na tseke na tig 125 million pesos o may kabuuan na 500 million pesos. Dinala daw ng mga kinatawan ng Office of the Vice President ang naturang halaga gamit ang 3 hanggang 4 na gym bags. Tinanong si Constantino kung normal ba ang ganitong kalaking cash withdrawal. Ito yung sagot niya. Wala po, unusual po ito. Gayunman, nilinaw niyang hindi ito otomatikong nangangahulog ang kahinahinala na ang transaksyon. Sumunod namang tumistigo si Nenita Campuzano, isa ring dating Land Bank branch manager. Sinabi niya ang mga cash withdrawals ng Department of Education noong panahon ni Sara Duterte ang pinakamalalaking transaksyong nahahawakan ng kanyang sangay. Tinawag din niyang unusual ang isang 37.5 million peso na encashment. With Land Bank DepEd po, for government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Ayon sa House Prosecutors, mahalaga ang testimonya ng dalawang dating bank managers dahil sinusuportahan umano nito ang naunang pahayag ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni Madriaga na inutusan umano siyang maghatid ng mga bag na naglalaman ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Kapansin-pansin na pinili ng depensa na wag nang i-cross-examine si Constantino. Ayon kay Defense Counsel Michael Poa, wala umanong questionable o damaging sa naging testimonya ng testigo. Dahil dito, tinanggap na impeachment court bilang ebidensya ang 4 na 125 million peso na land bank checks. Pero hindi pa rin napigilan ng ilang mga senador na maka-Duterte na magmistulan na namang nag-abogado para sa nasasakdal. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Naalala po ba ninyo yung pagtanong ni Congresswoman Garin tungkol dito na is this a regular occurrence at yung biglaan ninyong sagot, yes ma'am. Ayun. Yes, Your Honor. Nais ninyong paliwanag po? Kasi iba ito kesa sa sinabi ninyo kanina. Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Hindi siya unusual sa branch. May both private and government, nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals. So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. So regular po, not unusual. Tama po ba? Not usual. Unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education.
Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po. Samantala, nilinaw ni Senate President at Presiding Officer Francis Escudero ang magiging takbo ng paglilitis. Ayon sa kanya, kailangan matapos muna ng prosecution ng presentasyon ng ebidensya para sa lahat ng articles of impeachment bago magsimula ang presentasyon ng ebidensya ng depensa. Ito ay matapos hindi magkasundo ang dalawang panig sa mungkahing baguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon. Samantala, nagkaroon ng panibagong kontrobersya si Vice President Sara Duterte matapos ang isang talumpati sa The Hague sa The Netherlands kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, laban sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa isang Free Duterte Now rally noong July 29, ginamit ni Duterte ang isang hypothetical situation upang ipaliwanag ang kanyang argumento na hindi lahat ng pagpatay sa Pilipinas ay may kaugnayan sa war on drugs. Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. Sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro ng isang vice-presidente ay dapat manguna sa pagpigil sa karahasan at hindi magbigay ng mga pahayag na maaaring magbigay ng ibang mensahe sa publiko. Samantala, sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na ang naturang pahayag ay maaaring magkaroon ng implikasyon sa kasalukuyang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Nagpahayag din ng pagkabahala si ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Ayon sa kanya, kahit hypothetical lamang ang halimbawa, nakababahala umano ang tila pagiging casual sa pagtukoy sa pagkuha ng isang gunman upang pumatay. Samantala, pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla Jr. matapos siyang payagang mag-post ng 1 milyong bail. Nahaharap sa kasong graft at malversation si Revilla kaugnay sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Bulacan. Tanging si Justice Carl Miranda na chairperson ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kumontra sa bail petition ni Revilla. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi niyang malakas ang ebidensyang ipinresenta ng prosecution para i-deny ang hiling na bail ni Revilla. Dapat din aniyang tingnan ang bintang kay Revilla sa scheme o kalakaran sa DPWH pagdating sa mga maanomalyang proyekto. Di na naman nagulat si Ombudsman Boying Remulla sa pansamantalang paglaya ni Revilla. Samantala, hindi naman pinayagan ng anti-graft court na makapag-post ng bail ang mga kapwa akusado ni Revilla. Ito po isang leksyon itong nakaraang linggo na gusto ko sanang iwan po sa inyo. Alam nyo, napaka-importante po talaga na pumili tayo ng mga tama at saka maayos na leader. Yung po merong vision o tunay na pangarap para sa ating bansa at meron pong konkretong plano kung paano po tayo makakarating doon. Kasana, ito yung nakikita natin sa mga speeches tulad ng State of the Nation Address. Dapat din po pumili po tayo ng mga hindi magnanakaw o yung winawaldas po yung pera ng bayan, yung pinaghirapan po nating buwis tapos dinadala kung saan-saan. Kunwari, ginagamit sa confidential fund na hindi maipaliwanag o yung iba, ninanakaw yung pondo sana na para sa flood control. Alam nyo, kailangan din po natin pumili ng mga leader na hindi lang po matalino o competent, kundi tama po yung mga values, tama po yung mga pinaglalaban. Maayos po yung kanilang karakter. Yung ang pinaglalaban po yung tama at hindi po yung mali. Hindi po pinoprotektahan yung mga politiko dahil lang dun sila mas nakikinabang. Alam nyo, nagkalat na po yung mga ganitong klaseng politiko sa gobyerno. Kaya sana lang po, no? Sa susunod na eleksyon, sana lang, for a change, subukan naman po nating pumili ng mga matitino. Again, ako po si Christian Esguera at laging tandaan, facts first.